Huwag ako sabihin. Basta pag, halimbawa, kinikriticize ka nung kausap mo, tapos nagisigaw siya, tapos, shy person ka, lagi mong titignan yung, kahit wala kang relo, lagi mong titignan yung orasan mo. Dahil wala kang orasan sa kamay, titignan mo pa rin, mag-aaktong ka na may orasan, magpipretend ka. Oo. Galawang Mr. Bean. Okay na yan. Pero pagka malakas loob mo, yun nga, ibalik mo yung ginawa niya sa'yo. Kung nakasurvive kayo, alam niyo yung ibig ko sabihin kasi nabanggit ko na yan nung doon sa isa kong video eh. Tapos ito pa pala. Basta pag shy person ka, galawang Mr. Bean, tapos lagi mo titignan yung orasan, yung kamay mo kahit wala kang orasan, ha? Tapos yung, diba, yung malakas loob mo, sinagot mo siya, binalik mo sa kanya. Tignan mo pa rin yung kamay mo, kahit wala kang orasan. Pakita mo sa kanya, tapos, kung malakas loob mo, sabihin mo na rin na wala akong oras para dyan. Para mapahiya siya na Tapos alam nyo mga boss, pakilista nyo na lang yan ha. Ito pala yung isang dark psychology. Sabi nila sa amin habang torture kami. Sabi. Tumawag yung yung Gilbert Martinez sa doktor na kakilala niya sa Mormon Church ba. Yung mga ka-member niya. Sabi, uy, tignan nyo tong isa. Ganyan. Hindi siya umiiyak. Ako daw, parang hindi tinatablan. Sa halip, naunawain, bata pa yun. 7 years old pa lang yata ako noon, o 8. Basta bata pa ako eh. At saka hindi mo ako marunong magbasa at magsulat noon. Hindi ko talaga sinadya yun. Oo. Ito ang dark psychology nila. Pag ginanon ka nung tao, sabi, ay, psychopath yan. Ganyan. Yung bata na yan, nagiging criminal yan paglaki. O, psychopath yan, yan, ganyan. Yan dark psychology yan. Hindi yan totoo. Hindi. Okay, maniwala sa mga ganyan, yung sinasabihan kayo ng ay, psychopath yan, ito siya, ay, baliw yan, ganyan, o, ay, yan, ganyan. Okay, maniniwala doon kasi, basta kilala mo sarili mo, number 1, tapos, hindi ka emosyonal, number 3, panalig talaga kay God, yun talaga yung number 1. Yung number 4, marami kang tulog, marami kang pahinga. Pero hindi naman, hindi ka magtrabaho, yung tamad ka na. Hindi, iba yun. Yun, 4 na sikreto. 5, mag-enjoy ka siyempre sa life. Tatawanan mo ang buhay. Kailangan mo ng comedy sa buhay. Oo. Ngayon, so nasaan intindihan yung pinagsasabi ko? Parang may sabihin pa ako eh, nakalimutan ko. Ano nga ba yun? Di ko maalala. Basta, ayun, naalala ko na. Alam nyo ba mga boss, bago magka-gera, yan sa Ukraine, di ba nabanggit ko na sa una kong video, yung premonition ko, una ko nakita anghel, si Cupido, ganun itsura niya. Wala siyang hubad lang yung damit niya, pero parang may pampers siya, di ko alam pampers siya, short. Basta puti, parang alam niyo yung itsura ni Cupido, tapos may pakpak siya, angel siya. Oo. Ngayon, dalawa silang bata. Tapos nagtago yung nagtago. Tapos blue yung eyes. Tapos nagkatingin ganun. Tapos nagtago siya ulit. Tapos nawala na. Di hinabol ko. Tapos nga 1 hour pagtanto ko may pakpak. Sobrang bilis. Hindi yung tao. Di yun na. Di tuloy ako sa paglalakad ko. Nakalimutan ko kasi ito sabihin. Tapos, yung lugar na yun, napansin ko maya-maya uminit. Sabi ko, ba't nang init? Ganyan. Tapos, alam mo yung pakiramdam ng parang may paparating. Pagtingin ko sa langit, nakita ko yung itim, yung ulap, puro itim. Buong paligid itim, itim na ulap. Creepy siya. Tapos, may kidlat pula. Gumanon yung kidlat, ganyan.
Tapos, syempre, hindi na ako nakalakad. Nanginig nga ako sa takot eh. Parang ano, sabi ni God galit siya. Kaya may paparating na gera. Nakuha ko yun ang hinala ko. Tapos hindi ko akalain, yung Ukraine, yun nga. Pero sabi ko, may paparating talagang gera. Kaya nasasabi ko ngayon, tayo mga Pilipino, magkakalahi tayo. Hindi tayo nag-aaway-away. Mga sinasabi ko sa inyo, survivor yan. Hindi ko sinabing gayahin nyo ha. Baka, masama yan, may balik yan. At saka parang nang hinala ko, may paparating talaga. World War III, pero matagal pa. Pero ang new generation, ang inaalala ko nito kasi, una, maniwala kayo sa hindi tayo tatanggapin ng ibang lahi. Bakit? Sila mauubusan eh. Ano ba kayo? Kaya nga bibigay nyo lang tira-tira. Pag sa donasyon, sa ano ba? Sa charity. Huwag kayo magbibigay ng wala kayo. O kaya wala kayong sobra. Ang ibibigay nyo lang, yung paano kayo maubusan, tira lang. At tingin mo ba, papayag ng ibang lahi, ibang bansa, na lahat tayong Pinoy nandun? Siyempre, hindi ah. Oh. Kaya nga kung may paparating talaga mga boss, pero hindi pa yan ngayon. Ang hinihintay kong sign sa World War III, mabuhay yung zombie. Ayan na, sure na yan. Para sa akin ha. Kasi malapit na rin dumating si God eh. Kung hindi kayo naniniwala sa aming nagsasabi ko, baka iniisip nyo, siraan ako ng ulo. Okay lang. Pero hindi ko kayo tinatakot ha. Hindi. Bahala kayo na lang mag-observe kasi napapansin ko sa ekonomiya, sa bansa na ano, patuloy yung, sa halip na ma-stop yung gera, dumagdag, naging 2 pa eh. Baka maging 3 pa yan. Napansin ko kasi ano, sunod-sunod yung gera. Thailand, Ukraine, Middle East ba yun? Basta sa ano, Iran. Parang may paparating pa eh. Hindi siya normal eh. Ako nagsabi hindi siya normal. Hindi ako psychic, hindi ako katulad nila Rudy Balduina. Pero nakakaramdam ako eh. At saka nakita ko kasi yan eh. Yun nga, itim na ulap. Galit na galit si God. Maniwala ka sa hindi. Galit na galit siya. Bakit? Ang hinala ko, sumasama yung mga tao. Sumasama. At saka hindi yan normal. Kidlat, bagyo, lindol. Sabay-sabay, tas meron pang ano. Bahala na kayo. Di ko kayo pinipilit. Maniwala kami, may something talaga. May iba. Merong iba. Kaya huwag niyo mong gayahin yung mga pinagsasabi kong ano, kukunin niyo dun yung survivor ha. Dahil yung tinuturo ko, hindi yung... Baka mamaya gawin niyo sa ano, may balik yan. Kung hindi kayo naniniwala sa balik, yun na doon tayo sa reality. Parang may paparating eh. Ewan ko lang ha. Oh. Hindi ano, nararamdaman ko. Pero hindi naman ako matalino, nararamdaman ko lang. At saka naobserbahan ko may something eh. Meron talagang iba. Hindi balik tayo. Hindi na yan normal. Nagtaasan lahat. Parang ano na lang eh. Nilalagay ko yung sitwasyon ko sa sitwasyon nyo dyan ha. Parang wala na akong mabibili sa halaga na to eh. Wala ba? 100. Anong mabibili ko dito? Iba talaga ngayon. Maniwala ka. Iba. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Nakita ko. Galit si God. Kasi, ano yun eh. Nakita ko talaga siya, itim na ulap. Kumidlat, pula. Tapos nakita ko parang yung demon at yung anghel naglalaban. Pero yung tungkol doon, kasi tinitigan ko siyang maigi. Sabi ko, ano yan? Kasi ngayon lang nakita ang ganun sa buong buhay ko. Ba't may itim na ulap dito? Tapos yun nga, tinignan ko yung pinakaloob. May gerang nangyayari dun eh, sa taas ng langit. Ano siya eh? Parang gano'n na nga, yung anghel at yung demon naglalaban. Oo. Nakita ko pa nga dun yung tsura ng anghel, tao siya. Tapos, damit niya puti. Iba-iba rin tsura nila. Yung, alam niyo, nakita niyo na mga painting na sa Roma. Diba sabi nila, ito yung itsura ng anghel, maraming mata, ganun. Hindi siya yung nakita ko eh. Siguro ganun yung kita ng ibang tao. Siguro, illusionation nila. Sabay, iba-iba naman kasi yung premonition eh. Kaya nga sabi ko, mahirap yan. Malaman kung ano. Pero yun yung mga sign. Hindi balik tayo. Basta yung sa akin lang, yung nakita ko lang. Yung akin lang ikwento ko. Iba-iba itsura niya eh. Merong anghel doon na ano eh. Parang palda yung suot niya. Tapos, ipakpak eh.
Basta hindi ko ano, ang bilis kasi eh. Natakot kasi ako eh. Binihit ko mata ko eh. Natakot na, paiyak ako eh. Kinilabutan ako. Hindi ko na hinangad na makita anong gusto. Natakot ako eh. Halos mahimatay nga ako kasi natakot ako. Ngayon lang ako nakita nun. Eh sabi ko may paparating, tapos yung pakiramdam ko iba eh. Pag gumanon ako kasi natatakot ako. Hindi ko na siya tinignan. Tapos yun, mga ano, 2 taon, 3 taon, nagera na, pumasok na yung Ukraine. Oo. Kaya sabi ko nga, hindi na ako, kaya sabi ko, galit tayo si God. Sabi ko nga, may paparating. Ayun. Galit si God kasi, mga tao ngayon sumasama. Siguro, pinakita niya sa akin yan para maalala niyo siya kasi hindi niyo siya naaalala eh. Oo. So, gusto ko sana, matuloy yung charity ko, inilalaban ko. Ewan ko ba? Maudlot-udlot man. Hindi kasi ako kinupal nitong tatay ko eh. Tsaka yung kabit nun eh. Kala ko naman tutulungan ako. Pero at least ngayon mga tao alam ko na hindi ako tutulungan. Tanggap ko na rin. O, walang tutulong sa'yo, kundi sarili mo. So, ganun din kayo mga boss. Huwag kayong magtitiwala, lalo yung mga lumalapit. Ang patayin ko yung gamit mo, alam mo ba, taga-doon din ako. Huwag ganun, pag sobrang effort pa, magnanakaw pala yan. Alam mo, ulit sa pala meron dyan, sa may mali ni Chow.